Sandali itong Jonah chapter 1 hanggang chapter 3. At pagkatapos, doon na po tayo sa Jonah chapter 4. So isinulat po ang aklat ni Jonas approximately 3,000 years ago na po sa pamamagitan po ni Prophet Jonah. So ang tema po ng Book of Jonas ay tungkol po ito sa sovereignty ng Diyos. He is supreme. Siya po ang in charge at siya po ang may control sa lahat po ng tao. Kahit po sa mga makasalanang tao katulad po ng mga taga Ninive o katulad din po ni Propeta Jonas na isang disobedient na tao. So sa Jonas chapter 1, summarize lang po natin. So tinawag po siya ng Diyos na pumunta sa Ninive at mangaral po ng pagsisisi dito po sa lungsod ng Ninive. Pero sa halip na sa Ninive siya nagpunta po siya sa isang opposite direction sa Joppa. So ito po ay 2,000 miles ang layo sa Ninive. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos si Jonah na makatakas. Sa kalagitnaan po ng kanilang paglalakbay doon po sa dagat, ay nag-appoint ang Diyos ng isang malakas na bagyo. At dahil doon, naligalig yung mga sailor at inalam nila kung sino ang dahilan ng pagkakaroon ng great storm. So nagkaroon ng kalabunutan at nakita nila si Jonas ang dahilan. So, para maligtas sila, yung mga sailor, ang ginawa nila ay itinapon nila si Jonas sa dagat. So, nagtapos po ang chapter 1, makikita natin doon na si Jonas ay nilamon ng isang malaking isda. Pagdating po natin sa chapter 2, so makikita po natin si Jonas na nakikipag-usap siya sa Diyos habang siya ay naroon sa loob ng tiyan ng isda. So sinasabi niya roon, ano ba ang pakiramdam ng malapit ng mamatay? Pero na-realize niya na Diyos lamang ang pwedeng magligtas sa kanya. So nagsisi siya doon sa kanyang paglayo, sa kanyang kasalanan. At sa pagtatapos po ng chapter 2, makikita po natin na si Jonas ay iniluwa ng dambuhalang isda, sabi po sa English Bible, sa isang tuyong lugar, tuyong lupa, sa dry land. Sa chapter 3, si Jonah po ay makikita natin na naroon na siya sa loob ng lungsod ng Ninive. At siya po ay nagpi-preach. Siya po ay nagme-message ng simpleng mensahe. Ano yung mensahe ni Jonas? Siya po ay naglalakad sa mga kalsada, sa mga iskinita, at siya ay nangangaral, sabi niya ganon, 40 araw pa ang Ninive ay gugunawin. 40 more days and Ninive will be overthrown. Sabi niya ganon. So, ang lungsod po ng Ninive, ang mga tao ay narinig po yung warning ng Diyos at sila po ay nagsisi. Mula sa hari hanggang sa pinakamababang tao sa Ninive hanggang sa kanilang mga hayop. So, pati hayop, ang hari nagfasting, ang mga tao nagfasting, kahit ang mga hayop ay nagfasting. Sa pagsisimula po ng chapter 3, doon po sa verse 5, makikita po natin doon na ang Ninive, sila po ay nagsisi. Nagdamit po sila ng sako, yun nga sila po ay nag-ayuno sa pag-asa sila ay hindi parurusahan ng Diyos.
So, ito po yung magdadala po sa atin sa chapter 4 ng aklat po ni Jonah. Tandaan po natin, bakit ba ayaw ni Jonah na pumunta sa Ninive? Anong dahilan niya? Ang Ninive po, ito po ay lungsod po ng Assyrian Empire. Ang Assyrian Empire po, noong panahon na yon, sa panahon natin ngayon, ito po yung Northern Iraq o yung modern day Iraq. Kung naalala nyo po yung mga ISIS, andun sila. Ito ngayon yung Mosul. No, nandun yung mga ISIS yung nakakaraang mga taon. Di ba, nilusob ng ISIS yung Northern Iraq. So, nandun sila. So, yan po yung Ninive. So, kaya ayaw pumunta roon ni Jonas. Nung panahon na ito, ng Ninive, ito po ay isang walang awa, isang malupit na bansa. Ang Ninive po o ang Assyria, ito po ay kaaway. Kaaway po ito ng bansang Israel. Bukod doon, ang mga Ninive po, sila po ay mga idolatrous. Sila po ay mga mapagsamba sa iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan. So ngayon, nandito na po tayo sa chapter 4. Basahin ko uli yung verse 1. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Ano sabi ng Bible? Si Jonas ay nagalit. Kanino siya nagalit? Nagalit siya sa Diyos. Amen? Tandaan po natin, ang magalit ka sa Diyos, hindi po ito mag-work kahit kailan. So, ilan po ba sa atin dito ang minsan na'y nagalit sa Diyos dahil sa isang bagay? Nagalit na ba kayo sa Lord? Sa Diyos? Excuse me? Dito ka check ko maligid. Okay. Ikakat ko na lang. Live na. Live nga. So, si Jonas ay nagalit sa Diyos. Kayo ba ay nagalit na sa Diyos? Meron ba sa inyong minsan sa inyong buhay, nagtampo kayo katulad ni Jonah sa Diyos? Dati, di pa ganun katindi sa kanila. Naalala ko yung nung ako'y nagtatrabaho pa, pagdating ko ng 60, sabi ko, di ba 60 ang general retirement ng mga manggagawa. Sabi ko, ay, malakas pa ako. Hanggang 65. Allowed pa ng ano yan eh, SSS. Sabi ko, pwede pa yan. Eh sabi naman ng boss ko, malakas ka pa naman eh. Sige, hanggat kaya mo, mag-work ka. So pagdating ko ng 62, na-diagnose ako na may bara sa puso. Kaya ako kasi gustong mag-abot ng 65 para lumaki yung aking SSS pension. Pagdating ko ng 62, sabi ko gano'n, 3 years pa, madadagdag din yung aking pension. Pero pagdating ko ng 62, November, I was diagnosed na may bara sa puso. At ito yung nag-force sa akin, nag-pressure sa akin upang ako ay mag-retire. Sabi ko sa Lord, Lord, 3 taon na lang? Bakit hindi pa umabot? Binibilang ko yung, di ba sa SSS, 240 hulog. Times yan, ano mo yun, naka-times yan. Oo, kailangan makumpleto mo yung 240. Eksakto yun eh, sa 65 ko. Ba't ganun? Hindi pa ako umabot. Siguro kayo, meron din kayong
medyo nagtampo sa Lord. Ito po yung natutunan ko ron. Walang kabuluhan kahit po ikaw ay magtampo. Walang kabuluhan kahit po tayo ay magalit sa Diyos. Kahit magalit ka sa Diyos, hindi magbabago ang plano ng Diyos. Amen. Amen. Katulad ito ng inihampas mo ang ulo mo sa pader. So ganon, kapag nagalit ka sa Diyos, para mong inihampas ang ulo mo sa pader. So dito po sa Jonah chapter 4, makikita natin doon na iniligtas ng Diyos ang lungsod ng Ninive mula sa pagkawasak dahil sa kanilang pagiging makasalanan. Ano po ba ang dapat na maging response ni Jonah? No, nung pinatawad ng Diyos ang Ninive, dapat si Jonah ay magpupuri sa Diyos. Di ba? Ganyan dapat ang maging response. Di ba? Kapag nakakatanggap kayo ng blessing, kapag nababalitaan nyo si ganito, anong dapat yung gawin? Di ba? Nagpupuri tayo sa Diyos. Pero sa halip na magpuri sa Diyos, ito pong si Jonah, ano sabi po ng Bible? Siya ay nagalit. Nagalit pa siya sa Diyos. So na-miss out niya ang blessing ng 120,000 tao na iniligtas ng Diyos. Tandaan po natin, kapag po tayo ay galit, tayo po ay nagiging bulag, nagiging blinded po tayo. Hindi po natin nakikita yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos dito po sa mundo. Amen? So galit tayo kapag merong nagkasakit o merong isang anak na nagrebelde o minsan galit ang tao, nawalan siya ng trabaho o namatay ang isang bata. Muli naalala ko yung kwento ni nung kasamahan ko sa Saudi. May kwento niya sa akin na merong isang OFW doon din po sa kumpanya na amin pong pinapasukan. Meron isang OFW, tumawag yung kanyang asawa, sabing ganon, magpadala ka ng pera, dadalhin ko sa ospital ang ating anak. Pagka-receive niya ng sweldo, sa halip na magpadala, ang ginawa niya, nagsugal. Kasi mas talamak po ang sugal doon sa Saudi. Akala nyo wala sugal, meron din po sugal doon. Nagsugal at siya ay natalo. Ibig sabihin, hindi siya napagpadala para sa kanyang anak na dapat dalhin sa ospital. Muli tumawag ang kanyang asawa, sabing ganon, namatay na ang ating anak. Nung ma-receive niya yung balita, sabi niya ganon, Diyos ko, bakit mo kami ginaganito? Sinisi pa ang Diyos. Tandaan po natin, sabi ko nga kanina, ang magalit ka sa Diyos ay hindi po ito gagana. Amen? So, si Jonah ay nagalit sa Diyos. Verse 2. Sabi po rito, kaya't siya ay nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago ako magpunta rito, ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam ko lagi kayong handang magpatawad. Bakit po nagalit si Jonas? Nagalit si Jonas sapagkat namumuhi siya sa mga taga Ninive. At alam niya na kapag ito ay nagsisi, ay patatawarin sila ng Diyos. Bibigyan sila ng Diyos ng tsansa
So, si Jonah po, siya po ay propeta ng Israel. Amen? Pamilyar siya, alam niya, kabisado niya ang kasaysayan ng bansang Israel. Ang kasalanan ng Israel. Tandaan po natin, ang istorya po ng Israel, ito po ay cycle. Umiikot lang po ang kasaysayan ng Israel. Ano yun? Rebellion, retribution, repentance, restoration. Ibig sabihin, magkakasala sa Diyos, magre-rebelde sa Diyos, tapos parurusahan sila, pagkatapos magsisisi, at pagkatapos sila ay i-restore. Muli sila ay ipabalik ng Diyos. Kapag nakaramdam muli sila ng kasaganaan, magre-rebelde uli, parurusahan uli, magsisisi, at muli patatawarin. Kapag pinatawad na, nakaramdam ng kasaganaan, ganun na naman, balik na naman sa dati. Cycle ang naging kasaysayan po ng bansang Israel. Ibig sabihin, ang Diyos po ni Jonah, He is the God of second chance. Amen? Kapag po tayo na mga Kristiyano, mga mananampalataya, kapag tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, nagawang kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Kapag ang isang makasalanan ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi, ang Diyos ay nahabag. At yun ang ikinakatakot ni Propeta Jonah. Ang Diyos ay the God of second chance. Verse 3. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Ang galit ni Jonah ay hindi lamang nagtapos. Hindi lamang ito nagtapos sa kanyang galit sa Diyos. Ngayon, sabi niya rito sa verse 3, gusto na niyang mamatay. Mas gusto niya pang mamatay na makita na ang kanyang mga kaaway ay maging tagasunod ng Diyos. So sa halip na po siya ay magalak, sa halip na siya ay mag-rejoice, ano ang kanyang naging view, ano naging pakitungo? Ayaw niya na ang Diyos ay iligtas ang lungsod ng Ninive. Siguro pamilyar kayo sa kasabihan, hate the sinner, hate the sin, but not the sinner. Kamuhian mo ang kasalanan, pero hindi ang makasalanan. Verse 4. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Anong kinagagalit mo, Jonas? So, nirebuke ng Diyos si Jonas sa kanyang kasalanan. At kung susubaybayan po natin, ito pong kasaysayan ni Jonas, yung pong rebuke ng Diyos ay kanyang inignore. Hindi niya po ito pinansin. Sabi mo sa verse 5, pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. So umaasa pa rin po si Jonas na arurusahan ng Diyos ito pong mga taga-Ninive. Alam niyo ba kung bakit siya lumabas ng Ninive? Lumabas siya umalis siya ng lungsod Alam niyo ba kung bakit? Para sa kanyang seguridad. Just in case, yun sa kanya just in case na mag-decide ang Diyos na wasakin o gunawin ang Ninive. Kaya siya umalis doon. Baka sakali, kaya baka madamay ako rito sa kanyang kaisipan.
Then lumabas siya ng Ninibe, naglagay siya ng kampo kung saan mula sa malayo tatanawin niya kung paano wasakin ng Diyos ang Ninibe. So kaya siya umalis ng Ninibe. Kung minsan po may mga tao na galit tayo. Tama po ba? Amen? May mga tao na kinamumuhian po natin. At minsan, ayaw po natin sila ay maborn again. Tama po ba? Tingnan ko lang kung di ka mapunta ng impyerno. Di ba may mga ganon? Alam niyo po, lahat po tayo ay katulad po ni Jonas. Binulag ng kanyang unrighteous anger. Amen? Verse 6. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonah. Si Jonah po, siya po ay nasa desert. Tulad po ng sabi ko kanina, ito po yung Northern Iraq, desert. Desert po ang lugar na ito at walang mga gaanong mga puno o lugar na siya ay masisilungan. Bukod doon, wala na nga masilungan, ay napakainit pa. So, ang ginawa ng Diyos, nag-provide po siya, nag-appoint uli siya ng isang halaman, isang malaki pong halaman na magbibigay lilim po kay Jonah. So, nung makita ni Jonah ang isang malagong halaman, sa ibang translation po, vine, isabihin, isang malaking halaman na talagang magbibigay sa kanya ng lilim. At nakita ito ni Jonah as a blessing. Bilang isang blessing. Yung pinrovide ng Diyos na lilim para sa kanya. So gusto ng Diyos na si Jonah ay maging comfortable. Tama po ba? Amen? Kaya siya nag-provide ng isang malaking halaman na magbibigay lilim. Gusto niya maging komportable si Jonah. Right? Wrong. Mali. Basahin natin sa verse 7 and 8. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ang matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Ganyan naman. Ipinadala ng Diyos, inappoint ng Diyos itong malaking halaman not as a blessing. So ginawa niya ito para kunin ang pansin ni Jonas. Ang vine na po ito, o ang malaking halaman na ito po ay nagsisilbing paalaala kay Jonah na ang Diyos ay sovereign. Amen? That He is in charge, that He is in control. Naalala niyo ba sa chapter 1? Nung tumakas si Jonah, anong ginawa ng Diyos? Nag-appoint ng great storm. Bakit? Para kunin yung atensyon, yung pansin ni Jonas. At ito na naman, nagpatubo ang Diyos ng malaking halaman para kunin ang atensyon ni Propeta Jonas. Ang tanong, natuto ba si Jonah? Tignan po natin sa verse 8, ano ba yung sabi niya? Ano sabi ni Jonas? It is better for me to die than to live. Mas mabuti pang mamatay na ako kesa mabuhay. Bakit gustong mamatay ni Jonas?
Gusto niyang mamatay, hindi dahil na namatay o natuyo yung halaman. Hindi. Gusto niyang mamatay, hindi dahil siya matinding init. Gusto niyang mamatay sapagkat ang lungsod ng Ninibe, ang mga tao sa Ninibe ay nagsisi. At hindi na sila pinarusahan ng Diyos. Yun, sabi niya, gusto ko nang mamatay. Kasi itong mga kaaway ko, itong kaaway ng Israel ay nagsisi. Verse 9. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako, gusto ko nang mamatay. Hindi. Kung titingnan po natin, ito po si Jonah, mas attached siya, no, sa halaman Isa tao. kesa sa 120,000 na tao doon sa lungsod ng Ninive. Yung tanong ng Diyos kay Jonah, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Ito pong tanong ni Jonah ay tanong din niya sa bawat isa sa atin. Yun ang Diyos. Ano ang masigit mong pinahalagahan? Mas mahalaga ba ang iyong alagang hayop kaysa mga taong mapapahamak? May mga tao na gumagastos sa kanilang mga pet. Yes. Amen? Mas malaki yung ginagastos sa kanilang mga alagang aso, alagang pusa, kaysa sa gawain ng Diyos. Amen? May mga tao po na mas inaaksaya nila ang kanilang energy sa pag-worry na kung share mo itong kaibigan ko, baka ito ma-open. Mas yun ang kanyang pinag-aaksaya ng panahon kaysa sa mag-share ng gospel sa kanyang kaibigan. Amen. So si Jonah, sa halip na aminin niya yung kanyang mali, sa halip na siya po ay magsisi, mas gusto niya pang mamatay kaysa i-give up yung kanyang galit. Verse 10 to 11, ito na po yung mga huling talata sa chapter 4. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka na iyan ay mamatay? Ako pa kaya ay hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan. Hindi nyo ba napansin yung ending ng chapter 4? Yes. Ano ang ending ng chapter 4? Kakaiba. Bitin. Tama po ba? Dapat ang ending ng chapter 4 ay katulad doon sa ending ng chapter 3. At sila ay nagsisi. Pero dito, kung papansinin mo ang katapusan ng chapter 4 ng book ni Jonah, ay nakahang tayo. Di ba? Ito isang malaking lungsod na tinitira na mahigit na 100,000 kung anong mabuti yun. Hindi nila kung anong mabuti masama, bukod pa sa maraming kawan. Pagkatapos, ibang book na. Wala nang sinabi. Di ba? Yun ang mapapansin natin. So, bakit ganoon ang ending ng Book of Jonah? Kasi po, ang aklat po ni Jonah ay hindi po ito kasaysayan tungkol sa Ninive. Ito po ay istorya ng pakikipag-deal ng Diyos sa makasalanang tao. Amen.
Gusto ni Jonah na wasakin ng Diyos ang Ninive. In spite sa 120,000 people na naroon, mas pinahalagahan niya, mas care siya doon sa halaman. Amen? Ito pong aklat po ni Jonah, kung titignan nyo yung closing niya, meron pong final question dito ang Diyos. Diba? Doon sa verse 8. Hindi baga ako manghihinayang sa Ninive? At doon nagtapos ang Book of Jonah. So, ibig sabihin, tayo ay iniwan na nakanganga. Ano po nangyari? Ba't ganun? No, hindi natin nabasa kung ano yung naging tugon ni Jonah. So hindi natin alam kung si Jonah ba ay nagsisi. Hindi natin alam kung natuto ba si Jonah. Hindi natin alam kung nakapasok pa ang Diyos sa puso ni Jonah. Diba? So, ika nga bitin. Bakit kaya hindi sinabi po sa atin ng Bible? Bakit hindi niya tinapos ito? Kasi po, ito pong paksa ng Book of Jonah, it is not primarily tungkol kay Jonah. Amen? Hindi po ito primarily sa Ninive, hindi po ito sa Jonah. Kung hindi, ang paksa po nito ay tungkol sa iyo at sa akin. Yan po ang text ng Book of Jonah. Amen? So dahil po ito ay nakabitin, binitin po tayo. So magtatapos po ako sa isang question na pwedeng kayo lamang po ang makasasagot. Sino po ang kinamumuhian nyo? Sino po ang taong ikinagagalit nyo? Ano ang iyong priorities? Mas mahalaga ba ang iyong alagang aso, ang alagang pusa, kaysa sa iyong kapwa? Mas mahal mo ba ang iyong sasakyan? Mas concerned po ba tayo sa ating personal life kaysa sa doon sa mga tao na nangangailangan po ng gospel? Bitin. Amen. So gusto ko po magtapos dito sa isang istorya. Maiksi lamang po ito. Si Dr. Howard Hendricks ng Dallas Theological Seminary, isa po siyang professor doon sa isang Bible school. Si Dr. Howard po, kasama ng ilang kanyang mga estudyante, pumili po sila ng 10 tao na hindi masikmura. Mga tao na mga klaseng tao to, basta mga taong ganun. So, ang ginawa nila, sabi ni Dr. Howard, kasama ng kanyang mga ilang estudyante, nag-decide sila na ipag-pray itong 10 kataong ito. After a few years later, lahat po itong 10 ay na-born again, naging Christian. Dapat po, ganito po ang naging respond ni Jonah. Hindi lamang si Jonah, kundi ang bawat isa sa atin. Amen? Amen? Tayo po ito ngayon. Tayo po ay sandaling manalangin. Sa oras na ito, Diyos, nakita po namin ang puso ni Propeta Jonah. Wala po siyang concern sa mga taga-Ninive, mga taong makasalanan. Isang propeta na tao ng Diyos, pero wala po siyang pagpapahalaga sa mga hindi mananampalataya.
Ang nais mo sa buhay po ng bawat isa at sa mga nakikinig o mga nanonood, ang nais mo, Diyos, mas maging concern po kami sa mga taong mapapahamak. Itong dahilan, O Diyos, kung bakit sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo kami po ay tinawag mo, kami po ay inari mong mga anak, upang sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa ay ma-share, may bahagi ang gospel ng Panginoong Jesucristo. Ito dapat, O Diyos, ang maging respond ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Kaya mo, Lord, na ang iyong salita, ito'y maging tanglaw, maging ilaw ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.